Meron ako isa dala yung meron. In Morocco, before we went to the last window, all right, of winning all the time. You don't want to. It's a practice game. I thought the practice was really high energy today. I thought the guys were out there. They were having fun. We wanted to have a positive practice. We wanted to be competing, and I thought we saw that today. And you know, this is just not a time for us to rest. We can't afford to rest right now. We just got to keep pushing and moving forward. And so far, you know, this team has been really, really good about moving forward, putting the last things behind them, and just keep on battling. So we expect to come out and battle against Taiwan. We know they're going to be a lot better than when we played them the last time. They got a new import. They got a new coach. They got a couple new players from the Japan League and one from the CBA, Chinese Basketball Association. So magandang araw mga ka-Express Info. Ito na ang exclusive video ng Gilas Pilipinas sa kanilang arrival sa Chinese Taipei from the airport hanggang sa kanilang bus na nagdala sa kanila sa hotel. That we win. We no doubt about it. We want to represent our country well, and we want to do, you know, we want our fans back home to feel proud. But the bottom line was that the Doha game was Matapos ang dominasyong ipinakita ng Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei noong nakaraang taon, isang mas matinding laban ang inaasahan ng koponan ngayong darating na rematch sa third window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Mula sa panalo na may 53-point na kalamangan noong February 25, 2023, ngayon ay isang bagong Chinese Taipei team na may bagong head coach at pinapalakas ang roster ang kanilang makakaharap. Umalis ang Gilas Pilipinas patungong Taiwan nitong Martes upang harapin ang Chinese Taipei sa Huaxin Arena sa darating na Huwebes ng gabi. Ang naturang laban ay bahagi ng kanilang dalawang sunod-sunod na road games bago ang pagtatapos sa Group B qualifiers. So we're hoping that Doha experience, you know, it's like I said, it's disappointing, but we hope it makes us better. Kasunod ng laban sa Taiwan, lilipad din ang koponan patungong New Zealand upang tapusin ang kanilang kampanya sa qualifiers. We're trying to erase all the bad juju that happened to us in the Middle East. You know, it was tough. It was not a lot of fun watching teams beat us up, and we knew we should have played better. We should have been better. But again, that is then, and that's the past, and that had nothing to do with the qualifiers or our world ranking or anything. They were truly, you know, practice games. Sa kabila ng kanilang malinis na 4-0 record sa tournament, alam ng Gilas coaching staff na magiging isang hamon ang dala ng bagong Chinese Taipei squad na ngayon ay nasa ilalim sa pangangasiwa ng Italianong coach na si Gianluca Tocci. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, malaki ang pagbabagong ipinakita ng Chinese Taipei mula nung huling nakikita sila. Napalit sila ng coach at nagbago ng kanilang laro. Hindi na ito ang parehong koponan na tinalo natin noong nakaraang taon, pahayag ni Coach Tim Cone. Bukod sa bagong sistema ng Chinese Taipei, may bagong armas din ang kanilang frontcourt. Ipinakilala ng Taiwanese squad ang kanilang bagong naturalized player na si Brandon Gelbick, isang 7-foot center na maaring magbigay ng malaking problema sa depensa ng Gilas. At bukod pa rito, babalik din sa lineup ng Chinese Taipei ang kanilang scorer na si Muhammad Albacher Gajaga na siguradong magdadala ng offensive firepower para sa kanilang koponan. Isang malaking dagok para sa Pilipinas ang pagkawala ni Kai Soto sa lineup. Ang 7'3" center ay sumasa ilalim sa knee surgery matapos nagtamo ng injury sa Japan B-League 2 buwan ang nakalipas. Malaki ang contribution ni Kai sa huling pagkapanalo ng Gilas laban sa Chinese Taipei, kung saan nagtala siya ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists, and 3 blocks. At dahil dito, kailangang mag-adjust ng Gilas sa kanilang laro. Bagamat naroon si AJ Edo na may taas na 6'11",
Kailangan nilang humanap ng ibang paraan upang makipagsabayan sa laki at lakas ng bagong Chinese squad. At ayon kay Coach Tim Cone, kailangan nilang maging mas agresibo at maglaro ng mas matalino. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa taas ng ating mga manlalaro. Bukod sa mga pagbabagong dala ng Chinese Taipei, isa pang hamon para sa Gilas ay ang mga kahinaan na lumutang sa kanilang performance sa second Doha International Cup. Matapos nilang magpakita ng tibay sa isang come-from-behind win kontra Qatar, 74-71, naglaho ang kanilang momentum matapos silang tambakan ng Lebanon, 54-75, at ng Egypt, 55-86. Ilan sa mga pangunahing problema na kailangang resolbahin ng Gilas ay ang taas ng bilang ng turnovers. Sa kanilang laban kontra sa mga Middle Eastern squads, umabot sa 18 turnovers ang kanilang average, isang bagay na kailangang iwasan, lalo na laban sa mas mabilis at mas organisadong Chinese Taipei team. At isa pang isyo ay ang kanilang mahinang 3-point shooting, na bumaba sa 24% sa buong tournament. Kung nais nilang manatiling competitive, kailangang mahanap ng Gilas ang kanilang shooting touch upang mapalawak ang kanilang offensive options. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatiling matatag ang posisyon ng Gilas Pilipinas sa torneo. Sa kasalukuyan, hawak nila ang top spot sa Group B matapos walisin ang unang dalawang windows ng qualifiers. Ano man ang maging resulta ng kanilang susunod na dalawang laro, sigurado na ang kanilang pagpasok sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia mula August 5 hanggang 17. Subalit, hindi pa tapos ang kanilang misyon. Nais ng Gilas na panatilihin ang kanilang momentum at mapanatili ang kanilang perfect record. Ang kanilang laban kontra Chinese Taipei ngayong Webes ay magiging isang sukatan kung gaano sila kahanda para sa mas malalaking hamon sa darating na torneo. Ang darating na laban ng Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei ay hindi magiging madali, lalo na't may bagong sistema at mas malakas na lineup ang kanilang kalaban. Gayunpaman, ang tapang at diskarte ng Gilas, pati na rin ang karanasan ng coaching staff sa ilalim ni Coach Tim Cone, ay maaring maging susi upang makuha ang panalo. Mahalagang matuto mula sa kanilang pagkukulang sa Doha Invitational Cup at mapabuti ang kanilang ball handling at shooting performance. At habang papalapit ang 2025 FIBA Asia Cup, ang bawat laban ay nagsisilbing paghahanda para sa mas mabibigat na competition. Ang bawat panalo ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo sa scoreboard, kundi sa patuloy na pag-unlad ng Gilas Pilipinas bilang isang koponan. Sa patuloy na suporta ng sambayan ng Pilipino, asahan natin ang isang pusong palaban ng Gilas Pilipinas na handang ipaglaban ang bandera ng bansa sa bawat laban.